na ang dose-dosenang yaya. Naisip ng presidente, para mapatahan ng anak, kailangan niyang hanapin ang tunay na ina ng bata. Kaya inutusan niyang hanapin ito agad-agad. Nang makita ng isang empleyado ang patuloy na pag-iyak ng bata, nagboluntaryo itong tumulong. Nanganak na ako ng 2 beses. Marami akong karanasan sa pag-aalaga. Pwedeng ako na lang ang magbuhat sa bata. Subukan mo. Mabait ang anak ko. Lalo na kapag natutulog. Sige na, baby, maging mabait ka ha. Hindi mo kaya, Mr. Wow. Pwede bang ako naman ang sumubok? Nang makita ng presidente ang kanyang mukha, biglang pumasok sa isip niya ang isang alaala mula 1 taon na ang nakalipas. May kakaibang pamilyar siya sa dalaga, ngunit hindi niya maalala ang hitsura nito noon. Kaya ibinigay niya ang anak sa dalaga, at nangako siya rito, kung mapapatahan mo ang bata, ihahil kita bilang personal secretary, sa mataas na sahod. Kinuha ng dalaga ang bata na nanginginig. Alam niyang siya ang tunay na ina. Ang sanggol na isinuko niya sa sakit ng puso, ngunit hindi niya kayang aminin. 1 taon na ang nakalipas ng aksidente magkakilala sila ng presidente. At 9 na buwan pagkatapos, nanganak siya mag-isa sa ospital. Walang ibang kasama kaya tinawagan ng kanyang ina. Nang marinig ng ina na nanganak ang anak na di pa nakakatapos sa pag-aaral, naging emosyonal ito. At nabangga ng mabilis na sasakyan, tumilapo ng ilang metro. Dahil dito, nagtamo siya ng matinding pinsala at isinugod sa ospital. Pagkatapos ay iniwan ng dalaga ang anak para maalaga ng ina. Wala siyang magawa kundi iwan ang bagong silang na anak na babae sa kanyang tunay na ama. Bagamat mabigat sa loob niya, iniwan niya ang bata sa pintuan ng bahay ng CEO at umalis. Ngunit dahil sa matinding pinsala, nasa bingit ng kamatayan ng kanyang ina. Bago siya pumanaw, iniwan niya ang isang jade pendant at sinabing hanapin ng ama kapag nahirapan. At ganoon na nga, pumanaw ang ina. Upang may himlay ng maayos ang ina, pumunta siya sa kumpanya ng libingan upang pumili ng maayos na pwesto para sa libingan ng ina. Ngunit wala siyang kakayahang bayaran ng buong halaga. Tanging 8 piso at 80 sentimos na lang ang laman ng kanyang telepono. Wala siyang magawa, kundi dalhin muli ang abo ng ina pauwi at pag-isipan ng susunod, upang makaipon agad para mailibing ang ina. Ginawa ng babae ang lahat upang makapasok sa isang public company. Hindi niya alam na ang CEO ay siya ring ama ng bata. Sa pagsasagawa ng DNA test, lumabas na ang sanggol ay anak nga ng CEO. Matagal nang gustong magkaapo ang matandang lolo, at itinuring agad ang bata na parang kayamanan. Ngunit araw at gabi umiiyak ang bata at hinahanap ang ina, hanggang sa makapagpalayas ng 12 yaya. Napilitan ng CEO na dalhin ang anak sa opisina araw-araw. Kaya nagsimula ang eksenang ito sa simula, ngunit di inaasahan, na ang batang di mapatahan ng kahit sino, ay milagrosong nakatulog sa mga bisig ng bagong empleyada. Nang makita ang tagpong ito, namangha ang lahat. Imposible ito. Kahit ang mga senior operator ay hindi nagawa ito. Siya lang ang nakagawa, baka siya'y. Sa tingin ko isa siyang anghel. May ilang kababaihan talaga. Nalikas ang pagkain na. Parang anghel talaga. Anong anghel angel? Nahanap mo na ba ang ina ng anak ko? HMP, pababa na ng pababa ang efficiency mo lately. Ay sige po, aayusin ko agad. Ipa-report siya sa HR. Sekretarya, 50,000 piso kada buwan. Ay proseso agad ang hiring. Opo, grabe, 50,000 piso. Nanalo ako ng hindi ko namamalayan dahil kay baby. Tulog na ang anak ni Mr. Wow. Ipinahatid na siya ng driver pauwi. Nanganak ka na ba? Patay, baka nahalata niya ako. Ang bihasa mo kasi magbuhat ng bata. Parang hindi ka dalaga. May nagturo lang sa akin. Talaga ba? Sa susunod na mag-iyak ang anak ko, baka kailangan ko ulit ang tulong mo. Walang problema. Pero hindi na rin magtatagal. Dahil malapit ko nang mahanap ang nanay ng anak ko. May ginagawa si Mr. Wu ngayon. Hintayin mong may palam ko muna. AG, narinig ko. Sino ka ba? Bagong secretary ko siya. Mr. Wu, lalabas mo na ako. Sige. Selosa masyado ang babaeng ito. Mukhang siya ang fiancé ni Mr. Wow, si Zhou Xinyu. Bakit mo ako hinahanap? Beiju, narinig kong may anak ka raw na babae. Totoo ba yun? Oo, may anak akong babae. Kaya huwag ka nang umasa sa akin. Bakit naman? Hindi ka naman nagkaroon ng ibang babae. At pwede naman akong maging stepmom ng anak mo. Ayoko na
ng stepmom. Ayaw rin ng anak ko. Sinasabi ko sa'yo, pakakasalan ko ang ina ng anak ko. Nakahanda na nga ang kasal. Hinihintay na lang siya. Kasal, nakaayos na lahat. Video, seryoso ka. Mukha ba akong nagbibiro? Hindi, imposible. Bakit bigla-bigla? Sandali lang. Sabi mong hinihintay mo siyang lumabas. Ibig sabihin, hindi mo pa siya nahahanap. Alam ko na kung saan siya nag-aral. Malapit na naming mahanap ang impormasyon niya sa database. Nang marinig niyang ikakasal ang CEO sa ibang babae, agad nataranta ang babaeng may papana. Agad niyang ginamit ang pagiging anak ng mayaman para magtanong-tanong tungkol sa ina ng bata. At saka, sinimulan din niyang imbestigahan ng bagong sekretarya ng CEO. Hindi niya papayag ang maaga ng kahit sinong babae ang CEO. Ang posisyon bilang asawa ng CEO ay para sa kanya. Di nagtagal, nalaman niya ang totoong pagkatao ng bagong sekretarya. Sa sandaling iyon, gulat na gulat siya. Ang aksidenteng ikinasawi ng ina ng babae ay siya mismo ang may gawa. Ngayon, hindi niya maaaring hayaang mabunyag ang lihim na ito. Kailangan niyang alisin ng banta ano man ang mangyari. Hindi ko hahayaang malaman ng kahit sino ang bagay na ito. Pero si Moningning ay patuloy na pinipilit ang mga autoridad upang hanapin ang driver ng aksidente, na siya mismo, ang babaeng iyon. Gusto niya akong patayin. Kung ganun, ako ang mauna. Mismo, gusto kang makausap ng aming amo. Sino ba ang amo ninyo? Baka maling tao ang hinahanap nyo. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako hinuhuli? Sino ba yung amo nyo? Bitawan mo ako. Bitaw, hayop. Hoy, Ningning. Andito ka na. Narinig ko. Napinatahan mo raw si Huan Bao ng mahusay kahapon. Aba, ang galing mo naman. Kaya naman, pinapanta talaga kita rito para pasalamatan ka. Talaga bang gusto niyo akong pasalamatan? O baka naman plano niyong patayin ako? Ano? Patayin ka? Anong sinasabi mo? Nanonood ka siguro ng maraming drama. Ano? Bakit ka naman papatayin ng lolo? Halika na, lapit ka. Umupo ka, umupo ka. Yun eh. Eto, konting pera lang. Tanggapin mo muna. Gusto sana kitang pakiusapan. Natulungan akong alagaan si Hunbao. Lolo, hindi ko kailangang tanggapin to. Eh naku iyak. Tumaas na sa 180 ang blood pressure ni Lolo. Sabi ng doktor kailangan ko ng Macanfine. Kung hindi mo ako matutulungan kay Hunbao, at nagwawala siya at umiiyak, e paano na lang? Ang batang ito, ay nako, kawawa naman talaga. Sige, matutulungan ko kayong alagaan ng bata. Eh, salamat, pero ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Hunbao, ikaw na ang bahala ha. Salamat, salamat, Lolo. Tara na, tita, alis na tayo. Maraming salamat po. Lolo. Baby, ang pangalan mo ay Hunbao. Ang ganda naman pakinggan. Miss Zhao, kahapon pa parang may kakaiba na sa'yo. Hindi ko akalain na mas lalo ka pang lumala ngayon. Pumasok ka pa sa bahay ni Beiju. Nagkakamali ka. Si Lolo Wo ang nag-imbita sa'kin. Nilinlang mo lang si Lolo. Nalaman ko na ang totoo. Kaya ka lang naging sekretarya ni Beiju. Dahil ginamitan mo ng paraan ng anak niya. Napaka-traidor mong babae. May masama kang intensyon. Ngayon ibubunyag ko ang totoo mong pagkatao.